Hello, what's up guys? Welcome back to my vlog. Ayan, bagong ligo ang Inday. Inday ina ko. Ayun, bagong ligo tayo guys. Kasi kahapon, sobrang busy ko. Nagpunas na lang ako sa gabi. Sobrang busy ko talaga guys. Grabe yung kulay ng buhok ko. Ayun nga guys, na good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat, saan mundo kayo naroon. Salamat tayo at buhay pa tayo at uh, okay pa rin tayo, no? And ayun nga, sa lahat ng mga OFW dyan, ka-OFW ko, no? Dahil dati rin akong OFW, kailan lang ako nag-retired. So, ayun. Nanggaling na rin ako sa Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, no? Doon sa Middle East, Kuwait. Yan, Kuwait muna. Tapos, next is Malaysia, Abu Dhabi, Kuwait, Malaysia, Abu Dhabi, Dubai, bago ko nag-Hong Kong, no? Ayun nga guys, nakarating na rin ako sa Middle East. Talagang sobrang higpit doon. Pero, thanks God, no, hindi naman ako nakaranas ng ganun. Sana matigil na, no, yung kaguluhan sa Middle East, no? At dahil nakatakot, marami tayong mga kapwa Pinoy, maraming ibang lahi din doon, no, mga inosenteng mga tao na nakatira doon sa Middle East, no. Tapos sana okay kayo, and sana nakakain pa rin kayo ng maayos kahit sobrang takot. Alam ko nakakatakot guys yung pinagdadaanan nyo ngayon, no. Pero go lang tayo mga kababayan. Kung pwedeng uuwi na lang, no. Pwede namang bumalik ulit sa next na pag nag-okay na yung mga ano dyan, kaguluhan dyan, no. Okay naman bumalik, basta safe kayo, no. Pero yun nga, sabi nga nila na hindi naman basta-basta makakauwi kasi nga okay, maraming eroplano. Sabi nga ng President Bongbong Marcos na okay naman yung eroplano, okay naman yung sasakyan, pero mahigpit na pinagbabawal ang magpalipad, no. So ayun, dahil sa ano din, 'di ba, yung kaguluhan doon. So alam niyo naman yung kaguluhan doon sa taas, 'di ba? Sa taas mga ano, kung ano-ano yung nandoon. So hindi ko na kailangan banggitin kung ano yun. At maging safe na lang tayo, no? Pumunta na lang tayo sa isang safe na area, no? Huwag na lang tayo masyadong maglalabas. Kumbaga, pag bibili ng pagkain, kailangan maramihan ng pagbili para isang puntahan lang, no? Kumbaga, once a week yan. Tsaka huwag kayong mag-alala muna sa ganito yun kasi dahil isa akong OFW, no? Ang mga kapwa ko Pinoy, no? Pag time na pagpapadala, no, syempre na may nangailangan din sa kanilang mga mahal sa buhay, no, pagpapadala. Dahil naranasan ko rin yung bilang isang OFW na dahil ako rin nagkasakit, then hindi ako nakapagpadala that time. Parang lumipas ng 1 linggo, 2 linggo, parang na ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil hindi ako makapagpadala dahil nga syempre may sakit ako, ganun. Parang ganun din sa kanila guys, iniisip din nila paano ako makapagpadala ng pera, paano makakain yung pamilya ko kung wala akong padala, ganun. Dahil hindi naman kumbaga ngayon buti sana kung may ita-transfer sa account mo, then kasi di ba nauso yung GCash, ganun, GCash or bank to bank, di ba, may online banking naman. Sana nga kung ganun kadami. Kaso nga lang, syempre ibang mga employer hindi nagpapasahod ng cash. So paano naman yung mga yung cash ang pinapasahod, paano nila ipapadala? Kung syempre sarado, di ba, hindi natin alam kung open ba yung pagpapadala nila, di ba? So yun, napakahirap, no, ang kalagayan ng mga OFW, no. Kahit na gano'n ang mga sitwasyon nila, naiisip pa nila yung kanilang pamilya, kasi nararamdaman ko kung anong nararamdaman nila doon, no. Dahil ang hirap ng lalabas ka, saan ka pupunta, saan ka magpapadala, di ba? Yun ang katanungan. Buti sana kung may laman lagi yung sa cellphone mo na mga GCash, mga ganon, mga ano pang payment na nandyan na nakalagay sa apps mo, no? Para hindi ka na lang pumunta sa
isang shop, no, para mag magpadala, no. So ayun, napakahirap. Yun lang talaga, pag cash ang binigay sa iyo ng employer mo, so napakahirap, no. Paano mo ilalagay ngayon, paano mo ipapadala kung sarado naman, di ba? Paano kung wala naman din ah, yung online banking, yung ano mo, yung employer mo, no, paano mo ipapadala sa pamilya, di ba? So sana sa lahat ng mga kapamilya ng mga OFW na um, nahihirapan ngayon sa dahil nga sa kaguluhan, no, sana maintindihan naman nila, no, na ganun ang sitwasyon. Syempre nag-aalala din yung mga OFW, paano na lang, ano na lang kakainin ng mga pamilya niya doon na naiwan dito sa Pilipinas, no. So ayun, ang hirap, 'di ba? Ang hirap ng balansehin ng kalagay ng mga OFW. Kumbaga, pag pumunta ka talaga sa isang bansa, no, sa ibang bansa, no, kaya iniisip mo lagi yung family mo, paano mo sila masusuportahan buwan-buwan nang hindi nagpapalya or hindi nalilate ng padala. So at sana naman lang, no, isipin din ng pamilya ng nandito sa Pilipinas na ay nahihirapan siguro o kaya hindi siya nakalabas dahil hindi pa niya off or hindi siya pinalabas or may busy, no. Sana ganun maintindihan ng kapamilya natin dito sa Pilipinas. Dahil isa nga akong OFW, naintindihan ko ang mga kalagayan ng mga OFW doon, no. Napakahirap, guys. Kahit na hindi ko man naranasan yung mga ganong kaguluhan, no, nararamdaman ko dahil yung nga sinabi ko na nagkasakit ako, na nasa ospital ako, hindi ako makapagpadala na dito sa Pilipinas dahil hindi naman ako yung, kasi yung bank account, yung account ko, kumbaga hindi ako dun kumbaga bank to bank din talaga ako niyan. Hindi ako basta-basta sa cellphone ko kasi dati pa naman hindi pa naman ako masyadong marunong, nag-umpisa pa lang. Ngayon mayroon ng GCash sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang bansa, no, madali lang. Pero paano na lang kung wala, no? Paano na lang kung walang laman ang GCash mo or other apps na kung saan ka nagpapadala, no? Yun ang mahirap. At sana matigil na ang kaguluhan kasi nga, guys, pati yung mga pangunahing pangailangan natin dito, no? Yan, gasolina, mga yan, syempre galing sa ibang bansa yan. So tataas na naman ang mga produkto na yun, no? So napakahirap. Pati yung pagluluto natin, so tayo naman magtipid tayo sa gasol, ganun, o kaya may substitute naman dyan, may pwedeng kerosene, pwede ka namang magluto sa rice cooker, electric stove kung meron ka, pero kung wala naman, pwedeng mag-uling o kaya magkahoy na lang, no. So ayun, isa sa mga yun ay pagtitipid natin para matulungan natin yung mga OFW o mga kamag-anak natin OFW nagpapadala sa atin dahil nga hindi sila makapagpadala agad-agad. So ayun, na napakahirap ang sitwasyon. So ako nakikibalita ako, pero parang hanggat maaari nga ayoko nang nakikita o may naririnig na mga nangyayari na gano'n. Parang gusto ko na lang parang good vibes na lang ba, dahil nga inisip ko, dahil ako bilang isang dating OFW na nag-for good na sinabi ko sa sarili ko, mag-ipon para pag uwi ko meron akong may naipon ako, may naitatabi ako, may emergency fund, may kung ano-anong fund na pwede kong may magamit dyan, no? Just in case of emergency, no? Yun sana ang isa sa mga adikain ng mga OFW, no, na mag-ipon ng emergency fund, mga gamitin, kumbaga pag wala ka pang nakauwi ka ng Pilipinas at na-stay ka dito ng 1 to 2 months, ganun. So dapat may ipon ka, no? And then hindi lang yun, guys. At kung gusto mo na mag for good, meron kang naipon, meron kang pampuhunan, no, kung anong gusto mong gawin, no, kung anong gusto mong gawin na business mo, kung anong gusto mong gawin na pagkakakitaan, no, na hindi ka umuutang, no. So ayun, guys, yun nga yung ginawa ko, guys, no. Nag-ipon ako ng nag-ipon hanggang sa nadagdagan yung store ko, no. And then meron pa akong isang side hustle, no. So ayun, hindi lang sa isang side hustle, parang tatlo yung sideline ko, no. So
tiyaga lang, no? Tiyaga lang. Dahil ginusto kong mag-for good na at the age of 49, mag-50 na ako. Actually, mag-50 na ako nung nag-for good lang ako. Last year lang ako nag-for good. So, dito na ako nag-50 sa Pilipinas. So, yun yung isa sa mga pinapangarap ko noon pa na bago ako mag-50, nandito na ako sa Pilipinas. Dito na talaga ako magtatrabaho. Kahit ano yan, nandito ako sa bahay, pero kumita ako. No? So, ayun, nagpapasalamat ako dahil kahit paano, mag-isang taon na akong walang work, pero tuloy-tuloy pa rin yung aking income. No, hanggang sa nakapagpa-third floor pa ako, no. So ayun, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil nga hindi niya ako pinabayaan kahit na may nararamdaman talaga ako na alam niya naman dati pa na mula nung na diagnose ako ng hypertension. So ayun, parang binago ko yung buhay ko na sabi ko kailangan ko na mag-ipon ng gusto dahil hindi habang buhay nasa abroad ako, no. Ayun, at nagpapasalamat talaga ako dahil may mga tumutulong din naman sa akin, ganun. At salamat din sa government, no. Nakuha ako sa OWA, and then nakakuha din ako sa DMW na kahit paano nakadagdag sa aking puhunan, no. So ayun, sobrang nagpapasalamat talaga ako dahil nandyan yung government na tumulong, no. Dahil kinumpleto ko lahat ng aking mga requirements, health certificate na galing sa Hong Kong, no. And then ayun, nilakad ko dito sa Pilipinas. So far so good naman, naging smooth naman yung aking pero pinagdadahit pa rin ako. So yun yung ingatan ko, kaya ako nag-for good na. So ayun, mag-ingat lang kayo, no, dyan, no, mga ka-OFW ko, mag-ingat kayo. And then sana huwag nyo kakalimutan mag-pray, no. And then kailangan maging matatag kayo. So yun lang, maging matatag and alert. Huwag kayong kakabahan. Kahit sabihin mong andyan na yung takot, pero mag-pray lang kayo, no. O kaya magtago na lang kayo, magtago kayo kung saan man kayo, diba? Huwag na lang kayo masyadong maglalabas. Kumbaga, kung ano yung bibili nyo sa labas, bumili na kayo ng pagkarami-rami, no. Yung hindi naman nasisira, mga biscuit, mga ganun, mga kape nyo, mag-ano na kayo dyan, mga candy, chocolate, lahat ng pwede nyo kainin na pag hindi na pwedeng lumabas, na good for 1 week, 2 weeks, yan, ganyan guys. Mag-imbak na kayo, no. Huwag kayong manghinayang na bumili ng pagkain nyo dahil pagkain nyo yan, kakainin nyo yan unti-unti, diba? Kung hindi pa kayo makalabas at hindi kayo makapagluto dahil nga, syempre may mga employer kayo, no. Hindi naman natin alam kung anong kalagayan sa OFW. So ayun, mag-imbak na kayo, kumbaga bumili na kayo ng mga pagkain nyo. So ayun, yun lang na may papayo ko, no, sa mga OFW dyan. Mag-ingat kayo, mag-ingat. Kung may repatriation ng go na kayo. Pwede naman kayong bumalik sa abroad pag nag-okay na sila, no, nag-okay na yung may peace na dyan, no, sa ibang bansa, no. So ayun, pwede naman kayong bumalik. Sabihin nyo lang na mag-exit ka muna, ganun. Basta mayroon na, diba? At huwag nyo kalimutan humingi ng tulong sa government dahil mayroon naman tayong government na maihinga ng tulong, financial assistance, diba? Medical assistance, kung ano man may bibigay ng government natin, no. So lang kayo, provide nyo lang yung proof nyo, ganun. And then huwag nyo nang antayin na mano pa yung kaguluhan na sasabihin nyo na anong magagawin ko sa Pilipinas, wala naman tayong dyan, ganun. Hindi po yun mahalaga yung anong gagawin, anong kikitain natin sa Pilipinas, ganun. Oo, nandun na tayo, maliit man ang kikitain natin pero safe naman tayo, diba? At pwede naman tayong bumalik sa ibang bansa ulit, no. So yun, marami akong naririnig na ganun na haka-haka na ayaw nilang umuwi kahit na sabihin natin napakahirap na yung sitwasyon nila doon, no. At iniisip pa rin nila yung
kumita ng malaki. So, yung pera nandyan lang kikitain. Pero yung buhay mo, hindi na mapapalitan. Kung ano at anong mangyari, no, guys, no. Yun lang payo ko, no. Sa bagay, nasa inyo na yan dahil iniisip nyo yung kapakanan ng pamilya nyo, no. Pero, ang buhay, iisa lang. Tandaan nyo yun, guys. Mga OFW ko, no. Tandaan nyo yan, iisa lang ang buhay natin, no. May nag-aantay pa sa pamilya nyo dito sa Pilipinas. So, yung mag-isip-isip, no. Kung hindi naman na talaga at mahirap na talaga yung kalagayan, pwede namang umuwi at pwede rin namang bumalik, di ba? Mayroon naman tayong government na tutulong sa atin. Ayun lang. Salamat at sana mag-ingat kayo dyan, mga ka-OFW ko. Saludo ko sa inyo, guys. Saludo ko sa mga kapwa nating mga ka-OFW, mga nag-for-good na. Saludo ako sa inyo sa tibay at loob nyo, yung kalooban nyo sobrang nakakaano, dahil ang laki ng naitulong natin, dahil kasama din po akong tumulong, no. May naiambag din ako sa Pilipinas. So ayun, salamat. Bye bye, Mars TV Vlog. Please like and share, please like and comment kung saan kayong bansa, saan kayong lugar na lupalot na nanonood na aking video. And then shoutout pala kay Merns, Pitati Green, Chance sa USA, at sa lahat ng mga nanonood sa aking vlog. Salamat, bye bye.